Yo! Dumating na ang pinakaihintay. Travel rod from Malaysia. Anchubing! Anchube! Come on. Ganun sa nakikita kong mga nag-unbox ng galing Japan. Hinihila lang pero hindi kayang punitin yung tape. Yo! Galing oh. Ganda ng balot. Secure na secure kahit ihagis ni JNT yan. Ah. Paid. Oh, ganun. Paghila mo. Tataas. Ayun. Paid. Thank you. Talagang kuhan. Balot na balot. Uy, may freebies. Bobber stopper yata to. Kita mo na po. Bobber stopper. Ayan. Tapos waybill din. Daiwa Aerolite. Budget rod. Pero kahit na budget to. This is Daiwa. It has Fuji guides. Fuji rail seat. Pero ang lalagyan niya ay ganon sa eco bag. Ganon yung material. Dahil budget line nga ito. I think ganon din ang lalagyan. Rod features sensitive graphite blanks, Fuji fast light, K-guides, custom EVA split grips. Okay. Okay, andito. Saan ba yan? So, rounded yung handle, rail seat, EVA sa rail seat. Yun yung model. Ito yung specs. Lagyan ko ng flash. Two to 6 pounds. Tapos 1.7 to 12 grams. Nasaan na yun? Ayan pala. Ito yung first section. Tapos split, may divider yung lalagyan.
bluish na gray yung ring. Yan, nakita ko siya kapares nung sa Major Craft Siana at sa Jagero Monstero. Ganyan. Bluish na gray. Gusto ba? Ayan, Fuji. Tapos ito yung tip. Itong white part, solid. Kaya makes me wonder kung okay ito sa aging. Kasi solid tip. Bali, ito ay 69694. Tama, 69 nga. Compare natin sa iba kong rod. Compare ko lang yung handle at saka yung tip. Halos parehas ng length ng tawag dito, ng bat sa reel. Itong Major Craft first cast. Yan, halos magkasing tangkad. Pero ito ay 762. Pero mas gusto ko yung ganitong handle na nasa baba yung adjust, yung panghigpit. Yan, tapos prepare ko na kaganyan sana. Pero Daiwa na to eh. Okay na din. Tapos nakita ko din yung ganitong style sa Relix Sisik Aging. O para naman sa tip. Dito muna sa Kangkek 632 XUL. Mas mababa naman siya. Mas mababa yung XUL ng Relix. Dun sa 682. Halos parehas lang din. Tinitingnan ko din kasi yung haba nito eh. Kasi minsan, pag nagre-retrieve, sumasabit dito. Yan. Pag nagtutwitch. Sa tip naman, this is 2 to 6 pounds. At itong Major Craft 1 to 5. Lalapit ako. Yan. Nipis ng Major Craft. Na 1 to 5 pounds. Ito light rock fit. Ano nga to? Light rock fishing yung Major Craft. May baring. Kumpara naman sa XUL ni Kangkek. XUL ni Kangkek. Ayan, mas manipis po ang Daiwa na UL. So, yung 2 to 6 pounds, itatry ko yung ginagamit kong 1.75 pounds na polyester na Daiwa Gecko Bijin. Malamang kaya nitong ihagis yung 1 gram kahit ang nakalagay ay 1.7 ang minimum. Ito naman sa tip ng 682. Siyempre, parehas sila ng halos parehas ng specs. Pero mas
Siyempre, mas malaki yun. Mas malaki na nga yung XUL. Eh, siyempre, mas mataba yung UL ni Relix, Kangkek. Try ko ng buuin. Total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guides. Walang marking, kaya sisipatin. Ito ako magdugtong eh. Ginagawa ko muna 2-piece. At ito palang ano sa joint, yung malapit sa may wrapping, coated. Ganito rin dito, makapansin nyo. Makislap din yung ano, yan. May coating po yan. Parang ano, nasa gitna rin yung bend. Uy. Oh man. May pakita naman. Pero pwede na to. Dalawa na to eh. Man. Una kong daywang rod. Unang daywa. Unang major craft. Sana yun? Unang major craft. Binibenta ko ito. Search nyo na lang sa marketplace. Sa Facebook. Unang Relix. Binibenta na rin. Sa reel naman, malamang ito ang bagay. Wala palang line. Okay, Kavijin 1000 SP. Pero itong Regal ko 1000S ang may line na 1.75. Tapos bahala na. Legalis naman, gold din. Wala pala dito sa box. Ay, ang ganda eh. Try kong mag-video ng field test nito. Fuji Rail Seat. Ang weight nito ay wala sa specs yung weight ng rod, pero magaan lang din. So, yun na lang guys. Talagang napakaganda. Portable. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung lalagyan niya. Ganun sa material ng eco bag.
bili na lang siguro nung ibang lalagyan. Ngayon ko natanggalin yung tags. Safe na safe dumating. Thank you.